Good afternoon guys. Welcome sa ating sari-sari store. So ngayon ay afternoon na guys. Mga ano oras na ba? Alauna. So start tayo ng vlog for today. So nag-ayos ako ng mga mga stocks natin today at kasi nag-restock ako yesterday. So ito na sila for this week. Ayan. May mga biscuits tayo, may mga new chips, may mga bagong junk food. Ayan. So, nag-restock tayo guys kahapon, kaya lang ang bilis naman nila mabili. So, minsan tansyado lang talaga yung binibili ko kasi ayaw ko na maging old stock or pag hindi namin makain, sayang din. So, dinala ko yung chair dito guys, galing sa office ko kasi nga sumakit yung likod ko. Para na medyo may sandalan ako, yung likod ko may protection pag nakaupo ako dyan. Minsan lang ako umuupo sa shop kasi palagi ako sa loob ng bahay. Tapos nagdala ako dito na favorite natin na Santos at saka ito ay binigay ni daddy sa akin. Very cute lang siya guys. So ayan, nag-restock tayo ng mga kaunti, tapos yung mga coffee, mga ganyan kasi mabilis yan guys. Tang, yung mga sabon, downy, yun, nag-restock ako a little bit this week. Yun, umalis kami ni daddy. Nakahang na yung mga natin, pang sa kitchen, mga cooking stuff. So ayan, parang ko na sila department char. Ayun. So, may mga kaunti pa tayong dapat umuulan guys. Ayan. Umuulan, nakatakip yung motorbike kasi nga umuulan talaga. Daddy finished his noodles. Yan ang natin sa store. Watching the show. Guys, nagluto ako ng noodles. Kumain si daddy. Tapos binigyan namin si neighbor. Binigay ko na sa kanya guys. Nagluto si Tuto ng bangus. Ayan. And then ito yung noodles natin. Kanton pala guys. Kanton yan. Ayan. May sabaw. Okay. Then daddy got his siupaw. May kanin doon. Kumain na kami, guys. So, nakakain na kami. So, ito ang mga naiwan na foods sa table. Nabigyan na din namin si neighbor ng kaunti. And then, wala nang spaghetti. Spaghetti is finished. Ay, nagluto kami ng takway. Takway is also over. Takway is the best. Very hard siya guys, mabili sa Australia. Ayan. So, we cooked that as well, but I forgot. Actually, nalimutan ko siyang i-vlog. Ano to? Oh yeah, I forgot. Oh my goodness. Okay. Dad, I forgot to get water. There's a little bit of water left. I forgot to buy. There's Daddy is finishing the fruit salad from neighbor. Very good. yeah. That's So guys, his that's dessert. it for our vlog for tonight. So nakaluto kami ng actually si Toto nag-school guys. Kaalis niya lang 6:30 ang alis ni Toto hanggang 8:30 siya. Bali split yung niya guys, my day, my night. Ayun. So, si Daddy and me were watching America's Got Talent, Dad. Ha? Yeah, we're watching we're watching America's Got Talent. And we are like laughing and all the magicians are coming out. It's really funny. So, may rice pa na naiwan para kay Toto. Kumain na siya, pero pagdating niya, pwede pa siya kumain ulit. Tapos, iniwan ko na lang sa kanya, guys, yung bangus. Kasi baka gusto pa niyang kumain pag uwi niya ba. Tapos, ito, ibabalik natin sa neighbor. Ayan. Kasi, guys,
neighbor, lahat na plates nandito na sa amin. Ayun. So, gabi na rin. Wala na tayong ano. Lagyan ko sana ng ano, ng ganito. Kasi pag magpadala sila ng mga plates nila, normally, linalagyan namin ng laman pabalik. So, hindi ko alam kung kakain sila niyan, guys. Kasi nagbigay na kami sa isang neighbor. Siguro lagyan ko ay. Hindi ko sure kasi pupunta ako sa kanila. Nakasarado yung bahay nila, guys. Kasi may gate na malaki. During the day, at least makita kami nila. Pero may CCTV naman sila. Wala kasi si Toto. Siya dapat ang pinahatid ko niyan. So, hindi ako naghahatid-hatid ng ano kasi, guys. Ano kasi baka mabitawan ko yung plate. So, last na talaga kami na ito hugasan. Ako nagluto ng noodles kasi si Toto may online class. So, at saka nag-aaral siya yata. So, hindi siya ma-disturb. Ako na lang nagluto, guys, para makapagpahinga din siya. Ay, gagawa tayo ng ice para sa store. Ayun. Wala na. Ayan. Kulang na, guys. Saka tingnan nyo, guys, yung carrots, buhay pa. Mag 3 linggo na yan. Pero pinapalitan ko yung tubig every 2 days. Tapos, yung dito natin na carrots, ubos na, guys. Yun. Ubos na, fresh pa siya. Linagay ko kanina yung yung isa galing dyan na malaki. Ayan na siya sa noodles natin. Kita nyo yan. May carrots dyan. Tapos, hindi siya, guys, nasisira. Kasi, basta may tubig, ganun kami mag-preserve ng carrots. Natutunan ko siya sa Tupperware. Nung Tupperware lady ako noon. Nagbibinta ako ng Tupperware pagdating ko sa Australia. Tapos, naging ako, guys, top seller. Nakabinta ako ng 25,000 Australian dollars in 1 month. Yan. So, saan ko kayo ilagay? Pinapalitan ko ng tubig. Guys, tingnan nyo. 3 weeks na siya, oh. Fresh na fresh. O siya, guys. Yun. Tapos, hindi siya, guys, malambot, ah. Yan, matigas pa siya. Yun. Yan. Na. Kasi, ang carrots, pag inano mo siya sa tubig, ma-preserve yung pagka-carrots niya. Nag-soft lang siya at ganon-ganon kasi wala siyang water. So, kaya yan. Fresh bean. Kaya kung gusto niyo i-preserve ang carrots niyo, isok niyo sa tubig, pero ang tubig ay palitan niyo ng every 2 days, tapos ilalagay niyo siya sa refrigerator. Ganyan kami, guys. So, ang carrots na to, guys, as I remember, mag 3 weeks na siya sa bahay. Ganyan pa siya. Hindi siya soft, hindi siya, fresh na fresh pa siya, guys. One way to preserve your carrots for a long time. Mag-ano siya, guys, ng mga 6 weeks or more pa nga, basta palitan mo lang yung tubig, tapos pag may mga soft siya dyan, kunin mo lang. Hindi siya, guys, madali masira. Try nyo. Yung na yan, yung kahit dito, ganyan, basta nakasoak siya. Medyo malaki na container.
carrots of course. So may container ako sa Australia na para lang talaga sa carrots pag bumili ako. Kasi hindi ako gumagamit ng carrots araw-araw. Pero handy pag may carrots. Tapos bumibili ako ng carrots na shredded, na frozen. Okay din yun. Pero minsan gusto ko lang talaga yung fresh. So that's how I make the fresh one. So dito sa Pilipinas, nagagamit ko siya talaga guys kasi nagluluto kami. Doon sa Australia, wala akong time magluto talaga. So ayan, kaya yun. So you know now how to preserve ng mga carrots nyo. I-try nyo lang. Tapos sabihin nyo sa akin kung nag-work. Pero ano siya talaga, mag-work siya kasi ginagamit namin. So yan, container. Puno-puno ito ng carrots, diba, sa mga blanco. Ubus na. Kasi 3 weeks na yun eh. Pero hindi ako, bumili ako ng marami kasi sabi ko tatagal yan, which is good. Kasi noon hindi, ng mga kasamahan ko sa bahay, hindi nila nilalagay sa tubig, hindi nila alam. Kaya nasisira siya palagi. Pero pag ako ang mag-preserve, alam ko mag-last kasi I will still use this one. Mag-work siya talaga. Kaya dito sa Philippines, okay din yan guys, na mga kasambahay tayo. Kasi napagpahinga tayo, especially pag busy tayo. So pag hindi busy, pag ang concentration mo bahay lang, pwede na rin na ikaw lang. Marami naman akong kaibigan na tumatawag lang sila ng help pag kailangan. Like this month, kuha sila. Tapos next month, hindi muna. So ganun. Tapos, yun ang style. Pero, pwede na rin kung marunong ka lang mag-alaga ng bahay mo tulad sa abroad, sanay tayo. Pwede na ikaw lang. Kaya ang bahay namin talaga, in-equip talaga siya na nung pinagawa ko siya, in-equip ko talaga siya na madaling linisan, walang maraming cabinet na nakatago yung mga guys, yung mga cockroach or something. Look, open. Ayan. Kita ko yung laman. Maganda din tingnan yung may cabinet sa ilalim. Kasi sa Australia, di ba, may mga cabinet kami sa ilalim. Pero sa totoo lang guys, nahirapan ako kasi minsan may tubig na mag-escape galing sa taas. Masira din sila. Magrarat din yung mga wood. Kaya sa isip ko, pagdating ko dito, walang cabinet. Kaya nakita niyo wala akong cabinet. Wala. Ito, siminto. Ayan. Siminto siya. Kaya hindi siya magratin. Ito. Yan. Everything is concrete. Halos wala kaming na wood. Kasi ang wood talaga guys, mag-bow, ganyan. So, happy talaga ako sa solid na lang. Tapos, ginanon ko na lang siya para makita ko at madali ko siyang linisan. Wala namang alikabok na pumapasok sa bahay. Pwede mo siyang ma-update every 2 days, 3 days, or once a week. Pwede siya. Yan. So, sanay tayo na tayo lang, wala tayong kasama sa bahay sa abroad, diba? Dito, kumukuha ako guys ng katulong noon kasi wala kami dito. So, kailangan ko talaga ang somebody ba to be here to clean, you know. Pero kung ano man ang pag-cleaning, wala akong magawa kasi wala naman ako dito, hindi ko naman makita. So, I have to be happy kung ano ang nandyan na maibigay sa akin ng naglilinis. So, pagdating namin dito, the first few months, may katulong talaga kami kasi kailangan ko talaga ng help, nagpapagawa ng bahay. Tapos, pag pumunta kami ng Australia, kailangan ko talaga ng tao sa bahay na matras para na makapaglinis. Yun. Yan ang purpose na kumukuha ako. Pero kaya ko naman sa loob ng bahay. Okay sana guys, pag may kasama kami na kasambahay sa loob ng bahay. Ang naman kasi hindi marami ang gagawin. Tapos, yung bahay hindi naman masyadong malaki. Tapos, naglilinis naman ako. Yung bedroom ko, ako talaga naglilinis yan. Hindi ko pinapasok yung naglilinis. Ako lang talaga. Tapos, sa third floor, gusto ko maglinis doon kasi very easy to clean, madali.
Tapos ang problema sa mga helper naman guys, ang telepono, I find it na yung wifi namin guys, yun lang yata ang hinahabol ng, ng magtatrabaho sa bahay kasi wifi namin unlimited, you know. So yan, tapos palagi sa telepono, tapos hindi mo na ma-disturb kasi always looking at the phone, tapos syempre ako gusto ko pagtapos na yung trabaho, wag na mag-ikot-ikot sa bahay para hindi na madumihan. O, steady ka na in one place, o pwede ka na mag-phone, ganun. Tapos ang problema, kaya ang phone walang limit, so nagiging abusive ang time of using the phone. Kaya sabi ko pa ganyan, maghanap tayo ng hindi marunong maggamit ng phone. So yun, para na concentrated sa trabaho. Ayaw naman namin na buong araw naglilinis yung tagalinis kasi wala talagang lilinisan guys. Kuha na talaga yun. Abusive naman sa araw mo na talagang maglinis ka na all day, you know, ganyan. Tapos hindi din kami maano sa luto kasi lumalabas kami kapag kumakain. Pag nasa loob kami ng bahay at gusto namin kumain, minsan magluto kami niyan. So si Toto, kasi nag-school siya, talagang nagluluto siya para makakain siya. Tapos, yung mga leftover namin, kinakain niya yan. Magluto kami, may leftover, kakainin niya. Tapos ako din, ganun din. Whatever is there, basta may pagkain, okay na, you know. Tapos wag wala, sa labas kami kumakain. Pero we always have, pagkain sa freezer or sa fridge. Diba, nagbibinta kami ng frozen products. So, syempre marami kaming ulam. Yun, walang problema ang pagkain dito. Sa mga kasambahay namin na tinatawag ng walang problema. Gusto namin ang pagkain is open, ang drinks is open, coffee is open, shampoo is open, lahat, mga napkin, lahat mga erbad, wala silang bibilhin dapat. Kami ang nagpo-provide talaga. So, ayan, kaya maganda lang guys, pag yung kasama namin sa bahay, pag kukuha kami ng katulong talaga, ang phone talaga guys. Kasi minsan hindi mo rin maano kasi they contact their family, kaya lang minsan ang contact ng family nila naging problema nila, so naging problema ko din kasi nang problema sila, problema ako, kaya sabi ko wag na lang. So minsan na lang ako kukuha pag kailangan talaga namin at saka wala kami sa bahay, may tutulong lang kay Toto, you know, yun lang na matras din namin, mayroon naman. So kaya yun, kaya dito pag lumipat kayo dito sa Philippines, majority sa atin na mga asawa ng puti, hindi tayo kumukuha ng kasambahay. Sinuswim natin yung kasi alam naman natin gawin yun. Tapos, tatawag na lang tayo ng help pag kailangan, tulad ng garden, you know. Pag hindi natin na abutan na ng time natin, kuha tayo ng tagalinis ng garden, pwede naman magbahid ka na sa loob ng bahay, magpapasok ka na maglinis ng mga 4 hours, tapos once a week, pwede na din. You know. Tapos, susundin mo na lang. Ako, ayan na lang ang gagawin ko kung kukuha ako ng help. Kasi hindi naman talaga kailangan ng linis na linis guys. You know? Namumutla na yung bahay namin sa kakalinis. Tingnan nyo naman, kami lang. Ayan, malinis yan. Ayan, na-imap mo lang. Tapos it's clean. See? Malinis. Diba? Diyan na area. Ito. Tara, naka-organize din siya. Tapos ito, hindi rin namin tinatouch. So, malinis siya all the time. So, diba, ako lang nag-change sa mga water ko, sa halaman. So, wala talagang guys. Kaya, that is the downfall here in Philippines if you have a helper. So, now, na nandito na talaga kami nakatira, prefer ko na walang helper. Ayun. Sa umpisa talagang nag-a-adjust pa ako. Kailangan ko talaga ng help. Tapos busy kami ni Daddy sa construction ng bahay. Kailangan ko talaga ng tulong. Tapos at hindi na wala na kaming gagawin. Pwede ko nang gawin na ako na lang. Tapos may privacy din kami ni Daddy pag kaming dalawa lang, di ba? Kasi ang bahay namin maliit. So wala kang tatakbuhan. Kaya tapos pag kumuha din kami ng malaking bahay, tapos i-separate namin yung kasambahay. Baka hindi na kami magkita, you know. Baka hindi na sila papasok sa main house kasi ako na ang gagawa. So alam mo yun, yeah. So there is a difference talaga. So kaya I just suck it up. Wala na kaming kasambahay. Ako na lang, you know. Kaya ko naman. Pero pag hindi ko talaga kaya, tatawag lang ako ng help na maglinis on that time. Tapos okay na kami, yun.
back to normal. Tapos yung mga plano sa sa future, yun know, kung saan kami talaga titira, dito ba or lilipat kami, hindi namin alam. Lilipat kami sa ibang lugar, yun know, para makaspend time naman sa ibang lugar habang malakas pa kami. That's one thing we need to consider as well. Pero at the moment, kasi dito kami sa Bacolod na kabahay, so we'll just make the most of it. Pero pag sawa na kami dito, pwede na kami lumipat sa ibang lugar to experience other places. Baka pwede naman. You just never know, di ba? So ayan, yan ang vlog natin for today. Sana nag-enjoy kayo guys, at saka sana may na-share ako sa inyo bilang asawa ng foreigner na lumipat dito sa Pilipinas to live here. I will continue to share our experiences and our plans of how we feel living here in the Philippines. I hope you have enjoyed our story, and thank you for following our story. Thank you for subscribing, and please don't forget to subscribe if you haven't already. Ring the notification bell so you will be notified for our videos every day. I'm gonna try to upload every day as long as I can do. Okay, so bye from Bacolod City guys. Maraming salamat. See you. Thank you for watching. Bye bye now.